Hello guys! This is Jay Kumanangan TV and you're watching my channel. So for today's video guys, isi-share ko sa inyo kung ano nga ba nangyari sa premiere night ng Hello, Love Again at ano ang aking review dito sa pelikulang ito na this is much anticipated at much awaited collaboration of the year dahil syempre nag-asama o nagtambal dito ang GMA Pictures at Star Cinema and this is after 5 years ng Hello, Love, Goodbye, grabe din talaga. Ito yung pinagbibidahan ni Alden Richards and Catherine Bernardo and directed by Direk Cathy Garcia Sampana. So guys, allow me to share with you guys kung ano nga ba yung nangyari sa premiere night, mga access doon, exclusive ganap, at ano nga ba ang aking initial and honest review dito sa pelikulang ito. But please don't forget to like and subscribe to my channel sa mga di pa nakasubscribe. And ito na guys. Pag-usapan na natin, grabe din talaga guys. Taga Pampanga ako, kakauwi ko lang. It's already 5:10 in the morning at kakauwi ko lang galing sa SM Mega Mall dahil yun ang venue ng red carpet at premiere night ng Hello, Love Again. Maraming mga kapamilya at mga kapuso stars ang nakiisa at nag-support dito sa pelikulang ito, no? Pero mas marami akong nakitang mga kapuso stars na naging guest. So, unahin natin dyan sina Sofia Pablo, Alan Ansay, Matt Lozano, mga sparkle artists, upcoming, no? And then, Althea Ablan, mag-isa lang siya. I don't know why. Ayoko na makichismis. Matt Lozano, sabi ko nga, Betong, at Barbie Forteza and Jack Roberto, no? Magkasabay sila ni na Francette. Ayun, Francine and Seth Fedalin. Tapos, yung mga tatlong girls, no? Sina Shuvi, di ko alam yung isa, I forgot her name, it's sparkle artist din, and Ashley Ortega. Nandiyan din ng twins na sina Mavi Legaspi at Cassie Legaspi na nauna ang ex niya, ex ni Mavi na si Kaylin Alcantara with yung nalaling sa kanya at dinedate pa lang daw niya na si Kobe Paras. Hay nako, Coco, Martin and Julia Montes are there. They were there, no? Siyempre, kapamilya stars naman. Ayun. So, mga PBB stars, no? Sina Dylan, sina Colette. Ayun. Medyo hindi, forgetful talaga ako sa names. Dongpat, ayun. So, talagang sikat na sikat ng mga yan. Loisa Andalio, ayun. Grabe din talaga. I'm sorry if may nakalimutan ako pero ayun yung mga na-sink in sa akin at nare-recall ko pa. And of course, yung the whole cast of Hello, Love, Goodbye turned into Hello, Love Again. So nandiyan din sina Maymay, magkasama sila ni Maymay, Kakay, and Lovely. Nandiyan din sina Joros, Valerie. Wala nga lang si Jenica, no? I don't know what particular reason kung hindi siya nakapunta. Wilbert Ross nandun, Jameson Blake. So, ayun. In all fairness talaga guys, napakaganda ng setup. It's like garden theme, no? And then, meron siyang Hong Kong and then, hindi ko na na-video eh, dahil na-late na din ako. Parang, after ilang minutes, nag-i-start ng red carpet. May to departure to Hong Kong and then Canada. So, syempre, doon naglalaro o mag-start yung pelikula. So, ayun. And then, syempre, nandiyan yung mga cast and Catherine Bernardo and Alden Richards with Direk Cathy. Magkasama silang tatlo sa red carpet. And then, ilang minutes din sila nagstay sa gilid para sa live ng TV Patrol. So, yung nag-cover doon, TV Patrol, no? Yung GMA News, most likely para mga highlights na lang with Aubrey Carampel. Nandiyan din ang mga bosses, no? Sina Derek Lauren, sina Ma'am Cory, sa GMA naman, sina Miss Joy, Miss Tracy, and Miss Annette. Ayun. So, full support talaga ang GMA and ABS-CBN for this much awaited event talaga dahil parang sa pagkakaalam ko nasa 900 cinemas na daw ang magbubukas for later, no? Dati kasi kanina kasi 450 and then naging 500. Tapos tumaas na. So nakita ko lang, no, parang 900 if I'm not mistaken. So ayun, congratulations in advance talaga sa bumubuo ng Hello, Love Again. So yeah, dumako na tayo sa aking initial review and my
honest reaction video. Okay. In all fairness, guys, hindi siya maganda. Hindi siya maganda eh. Kasi guys, maganda siya, 'di ba? Talagang pinag-isipan, pinagplanuhan talaga dahil after 5 years, meron ng part 2 ang Hello, Love, Goodbye. Ito na ang Hello, Love, Again. So, let me share my initial reaction. Kasi, 2 hours siya, no? Dun sa 2 hours na yun, guys, hindi ako na-bored. It's a roller coaster ride. Alam ko it sound cliche no sa mga pelikula na napapanood ko pero sa roller coaster ride nandoon ng kilig, tawa, iyak. Ramdam ko yung pag-aaway nila, ramdam ko yung emotion, ramdam ko yung high level of intensity na kanilang aktingan. Nandun yung wow. Ayun, ginawa nila yon, 'di ba? Yung mga ganong eksena na hindi ko dapat pwedeng i-spoil. So I want you to watch it and gusto ko lang ma-feel, sabi ko nga lagi sa mga reaction video ko, yung hunger for you to go to guys, punta kayo doon sa mga nearest sinihan at pumila na kayo dahil yun ang gusto kong iparating sa inyo dito sa aking video. Ayun, mapapawaw talaga ako, kilig, overload, very real, very mature, and marami tayong matututunan sa kanilang mga journey dito individually. So ayun. Yes, okay. So honest review na tayo, guys. Doon na tayo sa story. Story-wise, I didn't expect the plot twist, no? I didn't expect the turn out of the events, the scenes and all that. Kasi wala akong alam niyo kung napanood niyo na yung full trailer, guys, walang-wala sa pelikula. I mean, hindi nyo alam kung ano ang magiging takbo ng pelikula kahit na may full trailer na. That's the magic of they did sa full trailer. Kasi, usually kasi guys, di ba yung mga full trailer na alam nyo yung kwento. Pero ito guys, ganun pala yung nangyari. Bakit sila naging ganito? Bakit kilig sila dito? Bakit away sila dito? Bakit iyakan sila dito sa part of the scenes? It's because yun na nga. Naging smooth or naging clear yung bawat eksena every year na kanilang pinapakita. Kasi may mga scenes doon ng 2019, so tinuloy nila doon sa HLG. And then, ano nangyari sa 2020? Ano nangyari sa 2021? 2022? Until the present day. Ano nga ba? Bakit naging cold si ganito? At bakit naging si Joy naging Marie? It's because of that moments na pinakita every detailed of the scenes. Ayun. So, di ba? Parang ako'y namamangha talaga sa sulat ng script, pagkakatugma ng mga pagkakalapat ng mga transitions of the events of the certain years. Kasi may summer, spring, or fall, whatever yung mga nandun sa mga scenes. And detailed siya, guys, na ganito nangyari, nagka-COVID, ganito yung nangyari sa pamilya ni Joy, ganito ang nangyari sa pamilya ni Ethan, that they turned out na bakit naging ganito sila. Ayun, until dito sa present day. So, napapawaw talaga ako kasi I'm sitting, no, nasa taas kasi ako. And guys, share ko lang guys, 3 cinemas sila ha. 3 cinemas. So, yung 3 cinemas, yung isang cinema, syempre under Star Cinema and Jimmy Pictures, and then Glade, and then BDO. So, ayun. Thank you very much for the invite sa Glade dahil doon kami sa Glade section. So, thank you very much. Ayun. Ano pa ba? Ano yung nangyari? Ayun. Nawala ako. 'Di ba? Napaka-smooth talaga yung transition. Kasi usually kasi may mga pelikula kasi na yung mga pinapakita na ng mga flashbacks, hindi smooth. Hindi siya malinis. Pero ito guys, wow, wow talaga, grabe. Ayun, napapabilib talaga ako dahil napaka-clear talaga ng intentions ng mga scenes nila and yung mga moments nila until the present days. Yung kwento, napabilib talaga ako kasi it's not a typical love story. It's not a typical OFW story. Kasi
pinakita talaga nila kung ano yung ginagawa ng mga DH doon or yung mga OFW na nakikipagsapalaran, 'di ba? Kumbaga, siyempre mga anak, 'di ba? Yung mga 'yan, In My Life, alam naman natin. Pero ito guys, it's another version, newest version, Gen Z or something like that na pwede na new generation version na napakita talaga nila ng husto ha. Ayun, so mga scenes talaga doon. Kasi 'di ba nasa Canada na si Joy at naging si Marisha, ganon. Tapos ayun, ayoko na lang mag-talk. Sasagutin doon bakit 'di ba sa trailer, bakit naging BH din si Alden? Bakit nasa Canada ulit din si Alden? Ipapakita talaga doon sa movie. Talagang masasagot talaga lahat. Ayun. And uh, yun na nga, yung pagkakaano kasi ng story kasi, 'di ba? Kilig. Tapos ano nangyari? So mapapaano ka talaga sa sinehan, sa screen, no? Tapos they turned out na parang bakit parang okay ulit ganyan, tas away bate. Tapos yung mga kaibigan nila, ayun, surrounded by the friends. Tapos 'di ba? Parang gano'n amazing talaga yung storyline. So, kudos to the team ng Hello, Love Again. Dun sa actors naman, okay, tapos na tayo sa story. Actors, um, ang galing talaga ng pagka-mature ni na Catherine Bernardo and Alden Richards dito, I should say. Lalong-lalo na kay Alden Richards. Tap. Kung si Catherine Bernardo yung nag-stand out sa akin sa Hello, Love, Goodbye, dito nag-stand out sa akin ang pagiging actor o yung lalim ng mga scenes dito ni Alden Richards. Ang galing talaga. Um, Wala akong masabi kasi nakuha niya talaga yung mga emotions of the scenes. Likewise with Catherine naman, di ba? Nakita ko yung pagka-mature nila, nakita ko yung pagka-version 2.0 nila, nakita ko kung gaano sila ka-dedicated sa kanilang character. And yung mga scenes talaga, whew, it's not very cutesy anymore. It's not very demure anymore. It's very iba na talaga. So I don't want to spoil. I don't want to spoil kasi talagang during the 15 or 20 minutes ng movie, ganun. Huh? Totoo? Tapos lahat kami sa sinehan, tapos ganun sila, hampas-hampas sila sa mga katabi nila, including me, hinampas ako ng katabi ko. Grabe din talaga kasi talaga yung mga nangyayaring mga eksena, hindi ko talaga kinakaya. Hindi ko talaga kinakaya. Ayun. Yung mga scenes talaga ni Catherine and Alden pag sila yung magkasama doon, mga kilig nila, awayan nila, iyakan nila, mga dramahan nila, and yun, um, stand out talaga for me. And yung nagpa-stand out sa akin yung acting talaga ni Alden sa mga paghihirap niya doon, ano yung lalim niya, ano yung bakit nag-trigger siya doon sa ganong eksena, ganun. Malalim, may nangyari talaga. May nangyari talaga, ayun. Tapos yung mga kasamahan niya, Joros Gamboa, Klap. Ang galing niya talaga. Every scenes na nandun siya, napapasaya niya kami, napapahalakhak talaga yung crowd, yung audience. So, ang galing talaga. Very effective talaga siya sa pagiging ng supporting actor. Kasi dalang-dala niya talaga kapag may scene siya. Talagang nakakain niya talaga yung mga eksena at ako yung bida dito. Ganon. Ang galing niya talaga. Galing. Galing talaga yung script niya lagi, yung mga batuhan niya na ng linya. Wow. Suabe at ang galing. Valerie Concepcion, napabilib na rin ako dito kasi ang galing ng kanyang sabi nga niya sa MediaCon, parang will to win or parang wawawin yung pagka-energy niya dito. Yes, definitely. Kasi napaka-jolly niya dito, may pagkakalog, may pagka um, kikay, jolly ang taas ng boses niya lagi. Ang saya lang niya kasama. Yung kaibigan mo na parang positive lang yung aura niya. At may pagka-comedy rin siya dito. Ayun.
Jenica Garcia, yung character niya dito is, um, ayun, very ano talaga, may something siya with Ethan na magto-trigger itong si Joy. So, ganon. Ayoko na mag-spoil. Tapos, yung character niya is parang, ewan ko at certain scenes, naalala ko na lang, parang naging hang na lang siya after that scenes. After that scene na parang akala ko meron pang may magka-clash pa. Something like that. Ayun. Pero wala na. Hanggang sa dulo, parang hindi ko na siya nakita. Parang ano nangyari, di ba? Tapos, kay Ruby Rodriguez, ayan, yung mga ibang mga kasamahan niya doon. Okay naman yung mga naging mga papel nila, mga linyahan nila. Kuhang-kuha din naman nila yung kiliti ng mga viewers at kuha-kuha nila ako. Yung mga iba kasing kasi na Maymay, sina Wilbert, sina Jameson, konti lang talaga yung lines talaga nila, in all fairness. But still, they had a full support talaga para dito sa Hello Love Again. Which is hindi naman kasi talaga, let's admit it, alam naman na natin na parang yung sumama lang talaga sa Canada kay Ethan si Joros. So mas marami talagang scenes si Joros. Pero yung scenes talaga na nakakay, kahit very bits lang, nakuha niya ako. Parang ang galing lang talaga nung pagka-support nila. Um, pagka-support ng mga team ni na Joy para maging Joy siya ulit. Ayun, ganun na lang. From Marie, na maipabalik nila si Marie na maging si Joy. Ganon. So, pwede, parang instrument din sila. And, ano pa ba? What else? Ayun, napakagaling din talaga. Swak na swak talaga. Alam mo kapag Star Cinema, or syempre sabihin natin co-prod din si GMA Pictures, or sabi na lang natin, kapag directed, kapag ang nag-direct si Cathy Garcia, napaka-real, napaka-raw, parang feel good. Feel good yung mga makakasama ng mga certain love teams. Parang ginagawa talaga nilang i-highlight nila yung scenes ng dalawa na kumbaga may kanya-kanya din silang mga highlights or spotlight. Ayun, yun yung term. Okay, what else? What I like, yung gusto kong scene, the best scene, is yung picnic scene. One is that. Yung kwarto scene, during their fight scenes, na basta, hinihintay kasi ni Joy si Ethan. Ayun, yun. Yun yung tas pumunta sa kwarto. Tapos, the third scene is kapag yung mga kilig scenes nila, kuwang-kuwa talaga, kilig na kilig talaga yung mga crowd and me dun sa mga kilig scenes nila, yung nasa, nag-tent sila, na ligo sila sa ilog, ganon. Napakaganda ng mga scenes na yon. Yung mga shots din, napakaganda. To think na yung iba, sinasabi nila na hindi daw, parang fake daw yung mga ibang scenes dahil sa ganda ng background. Ayun. So, what I don't like, yung character ni Jenica Garcia, hinang lang. Parang wala na akong nakita sa kanyang improvement during the ending of the scenes or during the story. Parang after that, na nandun na sa peak yung story, yung character niya, bigla na lang nabitawan. I don't know, parang sadya ba yun or ganun na lang talaga. Nakulangan lang talaga ako doon. Pangalawa, yung sa sobrang ganda ng scene sa background, sabi ko nga, nagmumukhang green screen, kaya nababash, lalo na yung sa full trailer. Pero hindi siya guys, totoo siya. It's just that very vibrant lang yung color grading. So, may mga scenes talaga doon na nasa labas sila, very bright talaga ng color grading, very vibrant talaga. Tapos may mga scenes din naman na nasa kwarto sila, tapos para silang tatrabaho, nag-aaway sila, parang ang dark naman masyado. Parang ganon. Ganyan lang naman yung nakitaan ko na medyo pero hindi lang naman na pero hindi siya talaga totally hindi maganda. Yung parang nakitaan ko lang na parang very napansin lang. Ayun. Yun lang naman. Very minimal. Very minimal. Parang hindi naman siya ramdam naman. Ganon. Hindi siya makaka-apekto sa ganda ng story.
and sa ganda ng movie. Tapos, ano pa ba? Nasabi ko na, yung story, the actors, bakit nag-stand out si Alden, may mga scenes talaga doon na parang, grabe si Alden, ang galing niya dito, ganun. Woo! Siyempre si Catherine naman, we all know how great actress she is, no? Pero talagang nag-stand out si Alden eh. Grabe. Ayun, yung, ano pa ba? Yun, nasabi ko na, what I like, what I don't like, and the story. So guys, panoorin nyo na dahil hindi talaga ako get over. Kaya agad kong share sa inyo guys kung ano nga ba yung aking initial and honest review dahil recommended ko talaga to. Very, 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 very recommended. And, grabe. Ito statement ko na to. Sa lahat ng pelikula ng Katniel, walang-wala talaga sa ginawa ng Katden dito. Yun na lang masasabi ko. May mga scenes talaga dito na, ha? Ganon. Ganon. Talagang binigay talaga nila dito 100% and best effort talaga nila ginawa ito dito sa mga scenes nila dito at sa kwento ng Hello, Love Again. And yung dulo, very, very, tawag dito, yun yung gusto naming ending. Yun yung gusto naming maging ending. Ayoko nang ganon. Ayoko nang hang ulit, ganon. So, basta, ayoko na mag-spoil dahil nasasabi ko na yung mga dapat sabihin. And with that, kailangan ko nang tapusin ito. Sana mag-eager ito sa panonood nyo today or this week ng Hello, Love Again. At panoorin nyo na ito with your, hindi lang siya pang date, pang couple, kundi pang family din siya. Kasi it talks about your dreams. Ano nga ba yung gusto mong mangarating? Ano ba yung gusto mong marating para sa iyong pamilya na nangangailangan sa Pinas? Ganun. So, pang family din siya. Pang lahat. So, very relatable talaga siya. Napapanahon, nangyayari talaga sa totoong buhay. And the love story itself, it's a love that hindi talaga natin makakalimutan na story. Yung character ni na Ethan and Joy, ay, nako, grabe. So, pressure sa cut din na masurpass nila yung Rewind or Hello, Love, Goodbye. Carry. Carry talaga nila. Kayang-kaya nila. Kayang-kaya nila with the material, with the project, with the movie itself na napanood ko na. Tatatak talaga to. Tatatak sa pelikula. Pilipino. And sa mga manonood. Kaya naman panoorin na natin to simula mamaya. Panoorin na ito in cinemas nationwide. Hello, Love Again, starring Catherine Bernardo and Aldo Richards, Kat Den. This is under Star Cinema and GMA Pictures. So, mag-comment kayo guys kung napanood nyo na, mag-usap tayo. Tara, pag-usapan natin yan. May mga gusto nyong sabihin. Tara, ganun lang. And yeah, till next reaction video, this has been Jake Wanangan CB. Till next time.